Yung dalawa? Tapos natin kami na dalawa. Kine-check up ko lang kasi baka may nasabugan. Pwede na po ba? Kasi kagabi, maraming mga nagpaputok. Maraming yung iba, ayan, no? Hindi talaga maiwasan, sa sobrang saya, hindi nasasaktan. No? Pero tayo nagpapasalamat sapagkat tayo, no? Makakita pa rin natin yung 10 mga daliri. Kasi iba din na makante. No po? Pero nandun nga po, no po? So, kagabi, iba't ibang klaseng pagsalubong ginawa, no po? Sa bawat mga tahanan. No? Kami nga, noong 12 o'clock na, magto-12 na, ang ginawa namin, umakyat kami sa bubong. Sa bubong namin eh. Kasi may daanan yung bubong namin. No? Para makita namin yung view. No? So, iba't ibang klaseng pagsalubong ang ginawa ng tao. No? Kagabi, yung iba, sinalubong nila ng kainan. No po? Meron pa games. Diba? May mga nanalo na ba? Diba? May mga pa-games kasi, di ba? Kasi kapag ganyan, may mga reunion, may mga games, no po, may mga exchange gift din. No po, palitan ng mga regalo. No po, at the same time, yun nga po, yung iba, sinalubong nila yung bagong taon ng paputok. No po, pero napakaganda dito, dapat sinalubong natin ang bagong taon ng panalangin. Amen po ba? Kaya kami po, no po, kagabi, ay sinalubong namin ang bagong taon ng panalangin. No po, sapagkat sa buhay po natin, karapat-dapat lamang na pasalamatan ng Diyos, yung bang makita mo, na bagamat sa buhay natin, iba't ibang klaseng pagsubok, pero kayo nakatayo. Diba? Kompleto kayong pamilya. No po, masaya kayo. No po, nakakaraos. Kaya nga alam niyo po ba mga kapatid, na sa buhay po natin, na dapat lamang na pulihin ang Panginoon sa buhay natin. No po, sabi ko nga kanina, bagamat puyat tayo. Amen po ba? Yung nga mga mata nyo, parang mga beautiful eyes. Diba? Mga beautiful eyes, kasi nakaganyan yung iba, no? Alam mo, no? Na may mga eye bags pa. No po? Kapagkat nandoon, puyat. No po? Pero hindi magiging hadlang yan para hindi natin pasasalamatan ng Diyos. Tama po ba? No po? Kaya gisingin natin sarili. So sabi po ng banal na kasulatan in the book of Psalms 116 and verse number 1, sabi po ni King David, I love the Lord. No po, mahal ko ang Diyos. Why? Because He hath heard my voice and my supplication. Pansinin niyo po mga kapatid, ang pananalita ni Haring David, yung nabasa po natin kanina, na sabi po niya, minamahal ko ang Diyos o mahal ko ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, lagi niyang pinapakinggan yung aking tinig at yung aking mga kahilingan. Ang kanyang paningin, ang kanyang pandinig, sabi niya, ay laging nasa akin. Ang sabi ni King David. Kaya naman, ang sabi ni King David, therefore will I call upon Him as long as I live. Lagi kong tatawagan ng Panginoon hanggat ako'y nabubuhay. Amen po ba? Kaya nga sa buhay natin mga kapatid, lagi natin na alalahanin ang kadakilaan ng Diyos. Tingnan natin ang kabutihan ng Panginoon. Yes, ang buhay hindi perfect. Marami tayong pinagdaanan, may mga pagsubok, may mga karamdaman, may mga pangangailangan. Pero sabi ng Panginoon, tingnan mo, mga kapatid, ngayon nakaraos ka sa year 2025. Ngayon, meron naman ibinigay ang Panginoon sa iyo, bagong taon. Amen? Sabi nga ng kasabihan, bagong taon, may bagong hamon. Tama ba? May bagong taon, may bagong hamon. Kaya nga tayo magpapasalamat, mga kapatid, na sa buhay natin, tayo po'y nakatayo. Kaso, sabi rin po ng pananalita, mga kapatid, walang pwedeng magkaroon ng magandang bukas kung wala akong babaguhin ngayon. Intindihan niyo po ba? Ulitin ko pa mga kapatid, hindi ako magkakaroon ng magandang bukas kung wala akong babaguhin ngayon. Bakit ang tao paulit-ulit na lang ang pangyayari sa kanyang buhay? Kung titignan natin, nandoon, siya yung nangangarap, kaso hindi natutupad. Bakit? Kasi nga may pagkukulang ang tao. Meron tayo kasi kailangan baguhin. Meron tayong kailangan bitawan. Meron tayong kailangan alisin sa buhay natin. Tama ko ba? Minsan nasabi ng tao, sabi niya, Pastor, bakit ganyan? Parang ang bigat-bigat. Di ba? Kasi nga, mabigat kasi marami kang dinadamdam. Marami kang, sabi natin, pinapasan. Ang nais ng Panginoon dapat sa year 2026, maging magaan. Tama ba? Maging magaan ang buhay natin. Ano man yung mga pagsubok, ano man yung mga problema, ano man yung mga struggles, ano man yung mga sakit ng kalooban, iwanan mo na sa year 2025. Amen po ba? Kasi nga hindi ka pwedeng mag-move on
Mga kapatid, hindi mo mapagtatagumpayan ang bagong taon kung pilit mong binabalik-balikan yung mga nakalipas. Kaya ang kailangan gawin, mga kapatid, na sabi ni King David, lagi kong tatawagan ang Diyos. Sa aking mga pangangailangan, sa aking mga pinagdadaanan, lagi ko siyang tatawagan. Bakit tatawagan ni King David ang Panginoon? Sapagkat ihingi siya ng paggabay. Hihingi siya ng paggabay. Kaya nga sabi ni King David sa verse number 3, sorrows of death compassed me, and the pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. Si King David, hari na yun ha. Marami siyang pinangungunahan, meron siya ng mga bagay-bagay. Pero, nandoon pa rin po yung kapanglawan. Siya'y nalulungkot. Nakakadanas, mga kapatid, ng tinatawag na kaguluhan, trouble sa buhay natin. Nasabi niya nga pa nga dito, and the pains of hell. Yung sakit. Pero ang sabi niya dito sa verse number 4, then called I upon the name of the Lord. O Lord, I beseech thee, deliver my soul. Na nandoon ang pagsusumamo ni King David. Nang sabi niya, Lord, patuloy kitang tatawagan. Panginoon, diba? Bigyan mo ko ng lakas na mapagtagumpayan ko ang mga bagay na ito. Lagi ko sinasabi, kung sa inyong sarili lamang, hindi nyo mapagtatagumpayan. Kung sa ating abilidad lang, mga kapatid, hindi natin to sabihin natin malalampasan. Kaya anong kailangan natin gawin? Kailangan natin isaalang-alang o sabihin natin ilang sa Panginoon ang ating mga buhay. Verse number 5, gracious is the Lord and righteous. Yea, our God is merciful. Sabi ko nga po sa iyo ang Diyos, mahabag. Mercy and grace. Sinabi ko na po sa inyo yung mercy and grace. Yung mercy, kinahabagan. Diba? Yung bang pinahintulutan ka lang ng Diyos. Yung bang, mga kapatid, sa buhay po natin, ano man yung mga tagumpay, biyaya ng Diyos yan. Grace lang ng Diyos. Kaya lagi natin tingnan, ang Diyos mahabag pa rin. Kung titignan natin yung ating buhay, mga kapatid, sisintensya na tayo ng Diyos eh. Patigas ang ulo mo, sige, kukunin ko na ang buhay mo. Ganito ka, pasaway ka, sige, ganyan na lang. Kaso hindi. Ang Diyos mahabag pa rin. Pilit tayong hinihintay na magbago. Pilit tayong hinihintay na someday lalapit tayo muli sa Kanya. Diba? Naiiwanan natin yung mga bagay na sabihin natin, hindi ka napapangit ng buhay natin, mga bisyo, mga bagay na sabihin natin na nandoon, nalulugmok tayo, mga kapatid, sa kahirapan ng nais ng Diyos. Tayo po'y mag-realize, mga kapatid, magkaroon tayo ng kaisipan, iiwanan ko na ito at babalik na ako sa Diyos. Kaya sabi niya dito sa verse number 7, return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. Diba? For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. Imagine, ang Diyos, yung bang iniraraos tayo, sa kapahamakan, yung luha natin, kanya pong, diba, pinapawi, at yung ating mga paa, pinipigilan niya na tayo ay bumagsak. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, na dapat ang kailangan natin gawin. Verse number 9, I will walk before the Lord. Kailangan tayong lumakad sa Diyos. Believe in Him. At ang sabi niya dito, mga kapatid, na pagtanto po ni King David, sabi sa verse number 11, sabi niya dito, pasinin niyo pa, mga kapatid, I said in my haste, all men are liars. Diba? Bakit kaya sinabi ni King David, all men are liars? Kasi yan, maraming nangako sa Diyos pero hindi tinupad. Tama ba? Marami tayong sinabi sa Panginoon, Lord, ito nang gagawin ko. Lord, ito na iiwasan ko na ito. Kaso, hindi mo ginagawa. Kaya sabi niya dito, all men are liars. Kaya sabi po ng ating pinaka-key verse, sa verse number 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano yung pwede kong isukli sa Panginoon? Mga kapatid, sa lahat ng mga biyaya o pagpapala na binibigay sa atin. Would you imagine? Sabi niya din mga kapatid, ano yung pwede mong i-render? In return, mga kapatid, sa Diyos. Diba? Alam niyo po ba yung sasakyan? Sa sasakyan kasi may dalawang klase sasakyan. Merong gas, merong diesel. Diba? Yung gas, ang tawag doon, gas tarol. Diba? Kaya yun gas tarol yan. Diba? Yung gas niyan, mga kapatid, sinusunog. Lahat. Yung diesel naman, magkaiba. Yung diesel, meron siyang return.
Di ba? Dalawa yung hose niya, mga kapatid, para alam nyo lamang, no? Dalawa yung hose niya doon sa tangke. Yung kasing gas, isa lang yung ano niya, hose niya. No? Na kapag pinipindot ko yung accelerator, yung gas, mga kapatid, sinusunog lahat. Intindihan niyo po ba? Kaya nga gastarol yun eh. Pero yung diesel, mga kapatid, dalawa yung hose. Dalawa yung hose. Bakit gusto dalawa yung hose? Kasi yung isa, palabas, yung isa may papasok. Ang tawag doon, meron siyang return. Diba? Hindi niya lahat sinusunog. Get you po ba? Kaya nga yung pag-diesel na sasakyan mo, mas matipid, sabi nila. Kasi nga, meron siyang return. So ngayon, mga kapatid, kaya kung sinabi ko yun, dapat sa buhay din natin, may return sa Diyos. Amen? Dapat meron tayong return. Meron tayong kailangan na ibalik. Meron tayong dapat ibalik ang sukli. Tama po ba mga bata? Erika, nagbabalik ka ba ng sukli? Ikaw, Eric, nagbabalik ka ng sukli? Pag kanina to sa kalimama ko, binabalik mo yung sukli? O sabihin mo, wala na sukli. Di ba? Ikaw, sister, April. Di ba? Pag inutos ng kalimama mo, binabalik mo yung sukli? Ay, hindi. Sanes siya. Ikaw, RJ. Pag inutos ng kalimama mo, sukli. Di ba? Tayo naman lahat eh. Di ba? Naranasan natin maging bata. Tama ba? Tama? Anong bata tayo? Siguro si Emerson dati lang. Si Emerson kumakita ng bata yan. Malusog yan. Ano yung malusog? Ano yung ibig sabihin? Hindi nagbabalik ng sukli yan. Lumusog sa sukli. Di ba? Ano gusto ko pong emphasize ito mga kapatid? Sa buhay natin dapat, matuto naman tayo magbalik ng sukli sa Diyos. Amen? Kasi marami siyang binibigay sa atin, mga blessings. Marami siyang pinaparana sa atin. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, lagi tayo mag-isip kamukha po yung panibagong taon na binibigay ng Diyos sa atin, mag-isip naman tayo na pwede natin isukli sa Diyos. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, kailangan tayo mag-isip ng mga bagay-bagay. Kaya sabi sa verse number 13, I will take the cup of salvation. Masinin niyo po mga kapatid, ano gagawin ko sukli? Sabi ni King David, Panginoon, kukunin ko yung sarok ng kaligtasan. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng cup? Mga kapatid, yung kopa, yun po yung tinatawag na sinasabi nating pagsubok sa buhay. Kahirapan. Nako, na sa buhay natin hindi perfect. Sa buhay natin maraming kakulangan. Pero ang gagawin natin bilang pasasalamat sa Diyos, tayo po'y magtitiis. Amen? Hindi tayo susuko, hindi tayo aayaw. Lalo-lalo na sa Panginoon, mga kapatid. Ano man ang ating danasin, minsan ang tao iiyak, minsan ang tao lulukohin ka, pero okay lang as long na tayo nagiging tama sa harapan ng Diyos. Amen? Yun ang maganda. No, kung na tayo maging tama sa harapan ng Diyos. No? Could you imagine? Maraming tao tutuyain ka. Ganito po yun eh. Kapag lumalapit ka sa Diyos, maraming tao tutuyain ka. Uy, sisigpa ka na naman. Wala naman pababa. Ganun ang tao eh. Di ba? No? Ganun ang tao, mga kapatid, tutuyain ka. Oy, di ba? Saan ka na naman pupunta? Di ba? Tutuyain ka. Di ba? Si mga tatay natin, di ba? Nakasuot tayo, nakaparot. Nakapon, uy, saan naman pupunta to Di ba? Minsan nalukohin ka. Pero ang sabi ng Diyos, mga kapatid, okay lang. Na po ito ay kailangan natin ibigay na sukli sa Diyos. Na bagamat tayo tuyain, bagamat ang tao tawanan tayo, dahil sa ating paglilingkod sa Diyos, okay lang. Kasi dapat huwag natin ikahiya ang Diyos. Amen? Hindi dapat ikahiya ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Ano man ang pagsubok? Ano man ang kahirapan? Matuto tayo magtiis. Sapagkat ang sabi ng Diyos, hindi sa lahat ng pagkakataon, nandun ka sa baba. Matuto kang magtiwala. Sapagkat darating yung tema, sabi ng Panginoon, iaangat tayo ng Diyos. Kaya panalangin natin this year 2026, andyan po yung mga bagong hamon, bagong problema na pwedeng dumating, pero tayo po yung magpapakalakas sa Diyos. Na po, kaya sabi sa verse number 14, I will pay my vows unto the Lord. Babayaran ko yung aking pangako. Kayo po ba may pangako sa Diyos? Isn't it? Ang tanda mga kapatid, ikaw ay nagmamahal, ikaw ay nangangako. Tama po ba? Kaya ngayon, meron tayong pangako. So, ang sabi ng Panginoon kapatid, yung pangako, lalong-lalo na sa Panginoon, dapat hindi mapako. Amen?
mabago. Kaya pag tayo nangako sa Diyos, kunwari sinabi natin, Lord, aayusin ko na po. Sana gawin natin totoo. Amen? Kasi nga, kapag nangako tayo sa Diyos, nag-i-expect ang Diyos. Na po, kaya nga sabi doon sa Ecclesiastes, mas maganda lang hindi ka na nangako. Kasi bakit? Hindi mo naman tinupad eh. Di ba? Bakit? Ang sabi doon sa Ecclesiastes, pwede ba natin lokohin ng Diyos? Tingin ko niya, pwede ba natin lokohin ng Diyos? Alam ng Diyos. Kaya sabi niya dito mga kapatid, pansinin niyo po ang pananalita ni King David, I will pay my vows. Babayaran ko yung pangako ko sa Diyos. Tutuparin ko yung pangako ko sa Panginoon. Di ba? Iyahayag ko sa maraming tao na ako'y nagbago. Iyahayag ko sa maraming tao na ako'y handang maglingkod sa Diyos. Iyahayag ko sa maraming tao, mga kapatid, na sabi ni King David, na ako talaga ay sa Diyos. Na po, kaya sa buhay natin, ipagpatuloy lang natin ang ating paglilingkod. Dumating man yung time, sabi sa verse number 15, tayo mamatay. Pasinin niyo po yung pananalita. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Na po, dumating man yung time tayo mamatay, mga kapatid, lagi natin tandaan, sabi ng Panginoon, na po sa paningin ng Diyos, dahil ikaw ay naglingkod sa Kanya, tinanggap mo siya sa iyong puso, sa paningin ng Panginoon, mga kapatid, precious ka. Bakit? Kasi nga nagpagamit ka. Na po, kaya there is no reason na tayo ihinto. There is nothing reason, mga kapatid, na tayo ay, sabihin natin, tatalikod pa sa Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon, bagamat mamatay ka, pero napakaganda, namatay ka, may ginagawa para sa Panginoon. Kaya nawa, mga kapatid, the word is thanksgiving. Na po, sabi po sa verse number 17, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Sa araw po nito, ano yung ginagawa po natin? Thanksgiving. Ang tawag po natin sa paglilingkod natin, Thanksgiving service. Pasasalamat. Na po, kaya nga naman, kahit kuya tayo, nandito tayo, nagkatipon tayo, umawit tayo sa Diyos. Na po, kahit sabihin natin, hindi man nakakondisyon sa sarili natin, pero nga magpapasalamat ako sa Diyos. Kahit may nararanasan akong nilalagnat ako, diba? Kahit naman na nahihilo pa ako, diba? Ako'y magpapasalamat sa Diyos. Dapat ganun eh. Diba? Kasi nga, Thanksgiving. Diba? Ano ba yung, paano, pwede ba makumpleto na yung Thanksgiving na walang pagbibigay? Kasi nga, Thanksgiving. Tama ba? Kaya kapag nagpapasalamat ka, may pagbibigay. Diba? Kaya nga ang pananampahat, Thanksgiving yan eh. Nako, bakit? Kasi nga, ikaw ay magbibigay ng oras, magbibigay ng lakas, magbibigay ng mga, sabihin natin, mga pagpuri sa Panginoon. Nako, tapos meron po tayong tinatawag na Thanksgiving offering. Nako, nakikita niyo po ba yung mga nasa likod dito? Meron po dyan mga alikansya. Nako, kasi matagal na po namin ginagawa ito sa ating church, na tayo po ay may mga alikansya, nako, na every 6 months ay ating po ino-offer sa Diyos. Nako, kasi po yung pagbibigay natin ng ganito, bago po yung church anniversary. Yung church anniversary natin is June. No po? Binibigay natin yan. No? Kaya nga, noong June, binigay na yan. Tapos binalik ulit. Tapos ngayon naman, ibibigay ulit. Amen mo ba? Ang tawag po dyan, Thanksgiving offering. Sabi ko nga, kagabi nga, yung mga kapatid ko, no? Dahil nagtipon kami ito sa tahanan namin sa Mapalakat. No, dala-dala nila yung mga Thanksgiving offering nila. Dala-dala nila. Ang bibigat. No? Bibigat kasi pinaganda nila. Tapos yung nanay ko, binuksan niya yung sa kanya. Sige, bilangin ko na yung sa akin. Sabi, excited siya. Kasi inipon niya yun eh. Nako, hindi niya inipon tapos sinusungkit. Kasi iba, nag-ipon, pero sinusungkit eh. Diba? Sinusungkit. No? Pero ito talagang inipon. Tapos nung binilan niya, mga kapatid ko, imagine, nung binilan niya, nasa 12,000. Inipon niya lang yun ha. Pero sa kanyang kalooban, mga kapatid, hindi na sa akin yun, sa Panginoon na eh. Diba? Kaya kahit palaban ko yung halaga, hindi ko na kukunin yan. Pinangako ko na sa Diyos yun eh. Nagigess niyo po ba? Na po, pero kung sa totoo lang mga kapatid, kung biglaan niyang ibibigay yun, hindi niya maibibigay. Pero dahil nga pinag-ikunan, dahil nga pinaglaanan, everyday, nag-uulog. Mga kapatid, everyday may goal siya. Lord, ito yung tanda ng aking pasasalamat. Lord, ito yung patunay na ako'y nagmamahal sa iyo. Di ba? Ayan ang ginawa niya mga kapatid, pinagpatuloy. No, dati kasi, inumpisa lang yan sa papiso-piso eh. Diba? Yung 1 peso a day. Diba? Kaya kailan yung may ipon sa buong taon? Kailan yung may ipon niya?
365 pesos. Diba? Tapos in-upgrade, 5 pesos every day. Diba? Bali 5 times 365 na yung may ipon. Diba? Tapos naging 10. Diba? Hanggang dumating po yung punto na hanggang ano yung kaya mong ibigay mo. Kaya nga umabot siya po ng ganun. Na po, so bakit ko po sinishare ito mga kapatid? Sinishare ko po ito mga kapatid bilang maranasan din po natin yung kagalakan. Kagalakan na tayo nagpapasalamat sa Diyos. Kagalakan mga kapatid na yung mga bagay na ating binibigay sa Panginoon, hindi po ito magiging walang kabuluhan. Kundi ibabalik po ito ng Panginoon ng sagana. Tama po ba? Do you believe that? Na kapag tayo nagbigay sa Diyos, ibabalik niya? Kasi yun ang prinsipyo ng Bible, give and it shall be given. Kaya nga ako po bilang pastor, lagi ko sinasabi, why I'm encouraging you mga kapatid to give unto the Lord, to show your kindness sa Panginoon, na ibigay natin ang nararapat sa Diyos. Why? Kasi ang gusto ko po, pagpalain kayo ng Diyos. Ang gusto ko po mga kapatid, maranasan niyo yung blessing ng Diyos. Na po sa buhay po natin, ang kailangan lang natin magtiwala sa Panginoon. Minsan sa kaisipan natin, parang nagdududa ka parang hindi naman yata Diba? But I tell you mga kapatid, magtiwala ka sa Panginoon, magtanim tayo sa Panginoon, para someday mga kapatid, tayo po'y aani ng mga biyaya. Amen? Aani tayo ng mga pagpapala. Aani tayo ng mga biyaya. Kaya sabi po mga kapatid sa verse number 18, I will pay my vows unto the Lord, now in the presence of His people, in the courts of the Lord's house, in the midst of the Jerusalem. Praise ye the Lord. Na po, lululatiin natin ang pangalan ng Diyos. Kaya naman po, sa umaga po ito, inuulit ko po, ang Diyos po ito ang tuwag. Kanina pa lang, no? Kanina pa lang, iilan pa lang po kami, no? Pero yung pagkanta namin, talagang parang ang dami, parang puno lahat ito Kasi bakit? Kasi nga, gusto natin purihin ng Panginoon, malakas ang pagkanta. Diba? Tapos nakahabol pa kayo. Amen? Kaya ang Diyos tuwang-tuwa Tuwang-tuwa, bakit? Kasi nga, naglaan tayo ng oras. Hindi na sayang ating oras, hindi na sayang ating panahon, hindi na sayang ang ating lakas. No po, hindi tayo na-istorbo. Tama po, na-istorbo po ba kayo dahil nagsimba kayo? Kasi karapat dapat lang na purihin ng Panginoon Karapat dapat lang mga kapatid na ang Diyos patuloy natin siyang itaas sa ating mga buhay. Kaya sa umaga po nito, lalapit natin natin sarili. Amen po ba? Manalangin po tayo mga kapatid na, o kaya ang gagawin muna po natin is, sis, pwede ka ba magbigay ng mga papel? Papel. Wala. Yellow ba? Sige po, no? So, meron lang po tayo saglit na gagawin. Sister Joyce, lupit ka na lang. Sister Teresa, patutulungan mo na siya. Sige po. Ayan. Ano kayo ng papel? Lupit lang kayo. Mabilis lang naman yan. Tapos yung naibibigay mo is, gawin mo 4 yan. Ballpen ma'am. Buha tayo ng ballpen. Ang gawin natin, tayo po ay magkaroon ng pangako sa Diyos. Kasi nga, dapat tayo ay huwag tayong hintong mangako sa Panginoon. Gusto pong gawin mo natin this morning, tingnan tayo ng mga papel, magsulat tayo doon sa taas, mga pangako ko sa Diyos. Diba? So, mangako po tayo ng at least 7. 7 na pangako sa Panginoon. Sige. Meron na? Meron na lahat, sis? Yung 4. Yung isang bad paper. Tapos ibigay na, sis. Yung mga napunto, ibigay na. Sige. Sulat tayo. Sulat, Sister Teresa, pamigay mo na. Sige po, sulat tayo lahat ha. Let's participate. Ako. Sige, susulat yan. Sige, lahat. Salin-salin na lang sila. Salin-salin na lang. Yan. Sige po, so I repeat mo po. Yan. Isang papel po yan, no?
Sige po. Sulat niyo po yung pangalan, tapos sulat niyo is pangako ko sa Diyos. Ano po? 7 po, no? 7. Mag-list down po tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa harapan po yan, sulat nyo, mga pangako ko sa Diyos. Pangako ko sa Diyos. Sa 2026, no? Yan, sulat natin. Pangako ko sa Diyos sa 2026. Meron pa ba, ma? Sige pa. Kami, wala pa ako. Wala pa si ma. Wala pa kayo. Yan na. Sige po, magsulat po kayo ng 7 na mga pangako natin sa Diyos. Ano yung dapat natin gawin? Ano yung gusto yung baguhin? Pangako at babaguhin. Hindi yun nga, pangako. Kaya nga, isa lang yun eh. Pangako na babaguhin. Pangako na gagawin eh. Oo. Unang pangako natin, sa taon 2026, sana po, di na po kami malilate. Hate to be late! This 2026. Mga ganun ba? Nako. So, ano po yan, back to back tayo. Sa kabila naman, yung pangarap. Yung gusto natin makamit is 2026. Ano yung mga gusto nyo mangyari?